Mula sa mga tanim na palay hanggang sa nabibingwit na isda, mayaman ang Pilipinas sa natural resources. Pero bukod dito, minamata rin ng bansa pagdating sa pagmimina. Sa ginanap na mining conference sa Makati nitong Biyernes na binuo ng advisory at research consultancy group na Stratbase at Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagtipon-tipon ang mga eksperto at stakeholders mula dito sa Pilipinas at mga karatig bansa para pag-usapan ang mga reformang kailangan para sa local mining sector. Isa sa plano, gawin ng fully digitalized ang permits at iba pang mga proseso nang hindi nakokompromiso si Mother Nature. The streamlining, however, must not exclude deeper evaluation of the impacts of resource exploration and development on livelihoods and communities, ecosystem services, cultural identities, and historically significant natural systems and built heritage. Promising ang pagmimina dahil nakapag-generate ang bansa ng total of 160 billion pesos sa produksyon pa lang ng copper, gold at nickel. Kailangan lang talaga responsable ang paggamit at pagkuha ng iba pang mga mineral tulad ng cobalt, nickel at iron. At present, because of our shift to renewables, because of our drive to ensure that we don't go beyond the 2 Celsius limit, the challenge of climate change, mining has now become the most indispensable industry in the battle against climate change. Sa huli, pumirma ang DENR at Philippine Mining Industry sa isang joint declaration of policy reforms na nangangakong isusulong ang sustainable at responsible mining practices, transparency at accountability sa lahat ng mining operations na isasagawa, paglalakas ng pamumuhunan at pangangalaga sa indigenous communities. Pangarap daw na magbunga ang mga planong ito sa pag-revitalize ng mining sector ng bansa at maging kabilang sa mga mineral-rich nations na umusbong ang ekonomiya. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.